Yan po ay nasa lesson 39 na tayo, no? Lesson 39. Yan, Sins of Modern Culture. At ito po ay may kinalaman na sa ating sa human government. At ang pagkukunan po natin ng ating pag-aaralan ay nasa 1 Peter chapter 2 verses 13 to 14. Ang sabi rito, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor or as supreme, or to governors, as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Sa Romans chapter 13 din po, meron din po tayong mababasang ganun, ano? Romans chapter 13. Tignan po natin sa Romans chapter 13. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So ito po yung mga talatang pinagkunan ng ating pag-aaral ngayon tungkol sa sins of modern culture, no? Ako po ay hindi masyadong may kinalaman masyado sa politika, at ako nakikinig lang sa mga bali-balita, no? Pagtungkol sa mga batas ay wala rin akong gaanong kaalaman diyan. Kaya yung ating pag-aaralan ngayon, kung meron mang masasakop na mga batas, siguro yung mga pwede nyong i-share yung inyong mga nalalaman tungkol dito, no? Tayo po muna ay manalangin. Sandali. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Saklaw po ng Christian holiness ay ang pagsunod namin, pagpapasakop sa aming gobyerno. Kaya ang bawat isa po, Panginoon, ay tulungan mong maliwanagan sa mga bagay na ito, na ang bawat isa, Panginoon, kasama na ang mga Kristiyano, ay nasasakop din, Panginoon, ng batas ng aming gobyerno. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pag-aaral namin ito. Hinihiling namin ng iyong patnubay. Pangalan po ni Jesus naming Panginoon. Amen. Dito po sa umpisa, no? Yung ating pong pagliliwanag muna dito sa ating pag-aaralan, yung hierarchy of authority is part of every human community. Sa bawat bahagi ng human community, meron tayong tinatawag na mga hierarchy, no? Merong ranggo o merong nasa ilalim at merong nasa ibabaw. Merong mga taong namumuno sa atin at merong mga nasasakop. At yan po ay isa sa mga design ng ating Panginoon, di ba? Kahit sa Old Testament pa lang, doon sa paglikha pa lang, nilikha na ng Diyos ang tao para maging siya yung mamuno. Magkaroon siya ng dominion sa lahat, di ba? Sa hayop, sa mga marami pang mga nilikha. At ang lalaki ay mataas din siya. Pag pinag-usapan natin yung ng isang pamilya, ang design ng Diyos ay yung lalaki ang mas mataas sa kanyang asawa. Hindi lamang ito sa pagiging mag-asawa, kundi sa sa paglikha ng Diyos pa lang ay nilikha na ng Diyos na ang lalaki ay
namumuno sa mga babae. Kaya yung hierarchy ay bahagi ng ating ng pagkalikha sa atin bilang tao, no? Pangalawa, ang government structures ay divinely appointed, no? They are God's common grace. Kasama pala sa common grace natin yung ang paglalagay ng mga pinuno sa mundo o sa bawat bansa ay design ng Diyos. Siyempre, kung babalikan natin yung istorya ng Israel, simula nang sila ay tipunin ng Diyos, matapos silang maalipin sa Ehipto, sila ay binigyan na ng batas, di ba? Binigyan sila ng 10 utos at kung ano-ano pang mga batas para sila ay hindi magkagulo, para magkaroon sila ng order sa kanilang pagiging isang bansa. Siyempre, marami pang ibang mga bansa bago sila na pinaiira lang Diyos at sinasabi rito sa ating binasa na ito ay common grace. Doon sa Romans chapter 13, ang Diyos ang gumawa nito. Sabi rito sa verse 1, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga ito ay inilagay ng Diyos para magkaroon tayo ng order. Magkaroon ng kaayusan ang bawat bansa. Ganon din naman sa tahanan, di ba? Meron tayong yung smallest unit ng society ay ang tahanan. At sa bawat tahanan ay merong mga rule ang tatay at nanay para sa kanilang mga anak, para sa kaayusan ng kanilang pamilya. At ito ay common grace ng Panginoon na tayo ay binigyan ng kaayusan sa ating pamilya. Ngayon, ano ba yung mandate o mandato ng gobyerno para sa bawat lipunan? Sabi rito, the divine mandate for government is justice in society. Yung pagkakaroon natin ng pagkakapantay-pantay ng hustisya at yung mga batas na kinakailangan para makaiwas tayo makaano tayo sa ibang masaklawan natin yung karapatan ng iba, di ba? Para tayo ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo para maiwasan yung mga bagay na hindi natin mapagkasunduan. Tingnan natin sa Romans chapter 3 verse 13 verses 3 to 4. Ano sabi rito? Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ayan. Siyempre, ang nasasakop lamang ang pinaparusahan lang, siyempre, yung masama, no? At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sa verse 4, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat walang kabuluhan ng pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. So, ang batas pala ay ginawa talaga para sa masama, di ba? Para doon sa mga nagbe-break ng law. Kung matatandaan natin, ang kasalanan daw noon ay nasa sanlibutan na, di ba? Although wala pa yung kautusan. Pero
naging maliwanag ang kasalanan nung dumating yung kautusan. So, ang ibig sabihin, inilagay talaga yung kautusan para malaman mo kung ano yung mga labag sa batas. Kung ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos at ayaw ng kapwa mo na nagagawa natin, binigay yon para maiwasan natin at hindi tayo magkaroon ng pagkakagulo-gulo, no? Sa 1 Peter sa chapter 2, ito na nga yung sinasabi rito sa ano kanina, no? Verse 13 to 14. Chapter 2 ng 1 Peter. Sabi nito, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. So, ang kinakausap po rito ni Pedro ay ang mga Kristiyano, no? Na ang lahat ng tao ay pasakop sa bawat palatuntunan, alang-alang sa Panginoon. Tayo bilang mga Kristiyano, pag tayo sumusunod sa mga palatuntunan ng tao, ay isaisip natin na tayo ay sumusunod unang-una sa palatuntunan ng Panginoon. Kung tayo sumusunod sa palatuntunan ng Panginoon, walang magiging problema sa pagsunod natin sa palatuntunan ng tao at napupuri ang Diyos dahil doon. Maging sa hari na kataas-taasan. So kung sino man yung itinalagang mamuno sa bawat bansa o sa Pilipinas, halimbawa, no? Yan man ay sa kalooban, yan man tawag dito, yung kanyang mga ginagawa ay hindi sumasang-ayon sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano, ay dapat pa rin tayong magpasakop sa mga hari, no? Although may sinasabi sa Acts, si Pedro sabi niya ay we must obey God, di ba? Rather than men. Siguro ang tinutukoy ditong dapat nating sundin kung yung bang lawful, di ba? Lawful order. Kung ito ay naayon sa kagustuhan ng Panginoon, sundin natin. At kung ito man ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, ipanalangin natin. Yan. Yun lang ang ating magagawa na gawing, dahil marami talagang mga hari sa kasaysayan ng mundo na ano sila, di ba? Yung laging hinahangad yung kanilang kapangyarihan. Tulad nung si Herodes, no, kaya niya pinapatay yung mga bata, hindi ba? Dahil ayaw niyang may pumalit sa kanya bilang isang hari. Kaya ginawa niya yung mga bagay na yon. Ganun pa man, ay makikita natin doon na yung mga sino ba to? Si Jose at si Maria ay umalis na lang, hindi ba? Sinunod nila yung utos ng anghel. Kaya sila ay pumunta sa Egypt. So, sa mga ganung pangyayari, nandoon pa rin yung patnubay ng Panginoon. Justice must apply to all, irrespective of race, gender, religion, etc. Nasa Exodus 23 verse 6. Ang hustisya ay para sa lahat. Maging anuman ang ating gender, anuman yung ating lahi, anuman yung ating relihiyon, dapat ang batas ay para sa lahat. Hindi tayo, although may nakikita tayong mga standard, di ba? May mga double standard ang batas. Kaya lang talagang ganun ang
pagiging makasalanan ng tao. Basahin nga natin sa chapter 23 ng Exodus. Ano ba sinasabi sa chapter 23 ng Exodus? Verse 6. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usap. Yan. So, kahit ang mga dukha, no? Kung ano yung batas para sa para sa lahat, yun din ang dukha yun din ang batas para sa mga dukha, para sa at ganoon din sa mayayaman. Walang pinipiling antas sa ating lipunan ang batas. Dapat ito ay applicable sa lahat. Now, the major tool of justice is the sword. Ang pangunahing kasangkapan ng hustisya ay ang tabak. That is the authority to enforce law and to punish. Ang sword na tinutukoy dito ay yung batas, no? Yung mga otoridad na nagpapairal ng batas. So ito po yung major tool of justice. Kung ang batas ay para sa lahat, ang nagpapairal ng batas ay dapat ding unang-una siyempre alam niya ang batas at kung paano niya i-enforce ang batas. So ito po yung mga dapat na ingatan ng pamahalaan, ano? Ang sabi rito, the government does not have a religious mandate of advancing any faith. Ang gobyerno daw ay walang religious mandate para sa kung ano-anong mga pananampalataya, kung ano man yung gusto mong itayong pananampalataya o kung ano man yung gusto mong ipairal na pananampalataya para doon sa nasasakupan ng gobyerno. Maging yung ating konstitusyon nagsasabi rin tungkol diyan, di ba? Na hindi dapat pakialam ang gobyerno pagpatungkol sa mga batas ng patungkol sa iglesia at sa mga batas na ipinaiiral ng iglesia sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon, ang tanong lang diyan, siyempre, yung bakit mayroong mga kulto, di ba? Yung kagaya nung nahuli doon sa nakalimutan ko na yung pangalan nung matabang lalaki na kasi pumasok lang sa isip ko eh. Hindi, walang masama doon sa nila na pagpapractice nila ng kanilang relihiyon, no? Yung si Aguila ba, yung si Senyor, yung Aguila, di ba? Walang masama doon sa kanilang relihiyon. Ang masama yung practice nila ng kanilang religion. Kaya sila hinuhuli ng batas. Kasi nga ang batas ay para sa lahat eh. Kung ang ginagawa mo sa iyong relihiyon ay labag sa batas, sakop ka ng batas. Kaya si Juan Bautista galit na galit kay di ba? Galit na galit kay Herodes dahil nakikisama si Herodes doon sa asawa ng kanyang kapatid, di ba? At si John the Baptist bilang isang propeta ng Diyos, isang lingkod ng Diyos, ay dapat niyang pairalin pa rin yung moralidad at yung batas ng yung kalooban ng Diyos pagdating doon sa pag-aasawa. Okay, sabi rito, separation of church and state, not a denial of faith but having different jurisdiction. Ang paghihiwalay ng church at ng state, hindi ito denial ng faith. Hindi ko mo pinaghiwalay ang batas.
church, ang iglesia at ang estado ay idinideny na ng state ang iglesia o yung pananampalataya, kundi may pagkakaiba lang sila ng tinatawag na jurisdiction. Ang state ay para sa lahat ng tao, pero yung mga batas na nauukol sa iglesia patungkol sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagdidisiplina ay para lang doon sa iglesia. Hindi pwedeng saklawan ng iglesia ang pamamalakad ng estado. Okay? Although meron tayong mga bagay na pwedeng gawin para tuligsain yung mga bagay na na ginagawa ng estado na bawal, na alam nating bawal sa ating pananampalataya. So bakit merong separation ng church at state? Para hindi magkaroon siyempre ng pagtatalo-talo, ng pagbabanggaan ng kanilang pagpapairal ng batas. May ano po ba? Mayroon po bang pagliliwanag na gusto niyong sabihin tungkol dito? O meron pa kayong ibang maidadagdag tungkol dito? Tungkol sa separation ng church at state. Yung pagkakaroon ng iba't ibang jurisdiction ng mga pamunuang gaya nito. Okay. Ang sabi rito, no? Ano daw ba yung mali? Okay. Church-ruled state leads to persecution. Tuloy natin ang basa. State-ruled church leads to domination. History reveals that these two extremes, when the church controls the state, it leads to persecution, but when the state controls the church become a political tool. Yan. So, pag ang namumuno raw sa estado ay ang iglesia, naglilid ito sa persecution. Pag masyado yung pakikialam ng iglesia sa estado, ito yung nangyayari, persecution. Nangyari na po yan sa England, ano? Kaya nagkaroon ng Amerika ngayon ay dahil sa naghahanap yung mga tao doon ang tinatawag nating greener pasture, at bukod pa doon para makaiwas sila sa religious persecution. Kasi nung panahon na yun, ang church ay masyado yung pakikialam nila. Pwede silang diktahan ng mga namumuno sa church kung ano yung gagawin nila para doon sa mga taong ayaw sumunod sa kanilang paniniwala. Halimbawa natin yung dito sa Pilipinas, no? Bakit nag-away si Magellan at saka si Lapu-Lapu? Yung inutusan nitong si Magellan ng Queen ng Spain para magtayo ng relihiyon dito sa Pilipinas. At ang relihiyong itinayo ng Espanya dito sa ating bansa ay yung Katolisismo. Okay? At ayon sa kasaysayan ay nakipag-usap itong si Lapu-Lapu doon sa kanyang mga kapwa datu, at pinag-usapan nila yung bagay na to, no? At hindi sila nagkaroon ng pagkakasundo. At ito na nga, nung dumating na itong kasi alam natin si Lapu-Lapu ay isang Muslim, no? At ang Pilipinas noon ay
may nauna ng mga Muslim dito. Dahil sa pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa Pilipino, no? Marami na rin nakikipagkalakalan dito no, sa atin, yung China, sana yan. At ang mas umiral na mas umiral na relihiyon dito ay yung Muslim. Kaya nung dumating dito yung Amerika, ay yung si Magellan, ay hindi sila nagkasundo. Kaya yun, ayaw pumayag ni Lapu-Lapu na ganun mangyari. So nagkaroon ng labanan at doon nga napatay si Lapu-Lapu. At alam naman natin ang domination ng Church ng Espanya dito sa Pilipinas. Kaya tayo nasakop sa loob ng 300 years, di ba? Na-colonize tayo ng Spain. At ayun na nga, di ba? So pagka ang church ay nag-rule sa state, naglilid ito sa persecution. Okay? So alam na natin ang istorya nila Jose Rizal at kung sino-sino pang mga bayani natin. State-ruled church leads to domination. Pagka ang state naman ang nagro-rule sa church, nadodominahan nito yung church. Okay? So, andiyan na yung pagpapairal ng tyranny na sinasabi, no? Sa history ng mga Hudyo na sila'y pinamunuan ng Roma, di ba? Na ang Roma ay sumakop sa kanila at pinamunuan nito ng mga nila Nero at makikita natin doon yung tunggalian ng dalawang paniniwala ng Kristyanismo at ng Estado, di ba? Makikita natin doon yung nape-persecute lahat ng mga mananampalataya at umaabot na nga ito sa kamatayan ng ating mga kapatid na mga mananampalataya. So, when the state controls the church becomes a political tool. Okay. Pagka ang state ang kumokontrol sa church, nagiging political tool ang iglesia. So yung ibang mga dito na lang sa Pilipinas, yung ating mga cardinal, naalaala ko nung yung cardinal sa Cebu. Nung ang namumuno pa ay nung presidente pa ay si Gloria Arroyo, no? Ewan ko kung matatandaan niyo yun. Na itong si Cardinal Vidal ba to? Cardinal Vidal, di ba? Na halos karamihan ng gusto ni Gloria ay sinusunod niya. Ewan ko kung naalala niyo yung mga ganung naalala niyo yung ganung mga pangyayari. So nagiging political tool ang church. Yung lang natin yung wala sa isip ko tuloy yung no? Pero ang gobyerno pagka ang gobyerno ay may control na sa church, okay? Nagiging nagiging tuta o nagiging ginagamit na ito ng gobyerno para sa kanilang pampulitikang interes. Yan. Okay. Tignan natin itong point. When the government deviates from the requisite of justice, it becomes messianic. Pagka ang gobyerno raw ay medyo lumihis na sa hinihiling o sa mga hinihingi ng hustisya, nagiging messianic. Ano ba yung ibig sabihin nun, no? Na ang gobyerno ay
lumihis sa hustisya, nagiging messianic. Ano ba yung political, yung messianic politics? Kasi may kinalaman to sa tinatawag na messianic politics. Pagka ang mga tumatakbo sa gobyerno o kaya yung mga nakaupo sa gobyerno ay palagi nilang kino-quote yung salita ng Diyos, pero hindi naman nila kilala yung ating Panginoon, o kaya nagkakaroon sila ng mga advokasya patungkol doon sa moralidad ng tao, pero hindi naman nila kilala talaga ang Diyos. Nagkakaroon ng tinatawag na messianic politics. Pagka halimbawa, yung isang taong tumatakbo sa gobyerno, gusto niyang makuha yung simpatya ng mga ng iglesia, no? Lalo ngayon, magkakaroon sila ng eleksyon, yung pangangampanya, di ba? Ginagamit yung salita ng Diyos. O kaya sasabihin nila, kung ang ating Panginoon lang ay narito ngayon, ganito ang kanyang paiiralin. Yan. Paiiralin niya yung ganitong mga batas. Ganito yung gusto niya. Pero hindi naman nila kilala talaga kung sino si Jesus Christ, no? So ito yung tinatawag na messianic politics. Yung ikaw ay ini-invoke mo ang ating Panginoon, pero gusto mo lang makakuha ng simpatya doon sa maraming mga Kristiyano. O halimbawa na lang, pagka ikaw ay isang politiko at pumunta ka doon sa mga iglesia, di ba? Doon sa mga iglesia para ikaw ay mangampanya, para makuha mo yung kanilang boto, gagamit ka rin ng salita ng Diyos. Yan. Naalala ko yung isang politikong namatay na rin, Praise the Lord! Praise the Lord siya ng praise the Lord. Hindi naman niya ginagawa yun, no? Pero nung nandoon siya, yun, puro salita ng at pagpuri doon sa pastor, yung kanyang, para makakuha siya ng simpatya ng iglesia. Okay, ito. Politics eroding into messianism. Ayan. Ito na nga, pinapaliwag natin kanina, espousing a Christian, saving form of government. Ang mandato ng church sa mundo ay i-preach ang gospel. Ito po ang utos ng Panginoon sa iglesia, na ang ebanghelyo ay i-preach sa buong mundo. Hindi para mag-endorso ka ng politiko, no? O hindi para mag-ano ka ng although minsan nagagamit ang di ba, maging makatotohanan tayo. Nagagamit ang mga ng simbahan, ng mga pastor, mga pari, para mag-endorso ng mga Kung minsan meron naman silang kasi kung kilala naman talaga nila yung politiko na yun ay totoong maka-Diyos, di ba? At totoo yung kanyang ina-advocate, ay pwede rin, di ba? Kasi meron tayong paraan ng pakikihalubilo rin sa mga politiko. Pero huwag nating kalimutan na ang pangunahin talaga na mandato ng iglesia ay ang i-preach ang gospel. So the term Christian applies to subjects of saving grace, not common grace. Yan. Pag sinabi natin Kristiyano,
So, alam na natin to, no? Ito ay na-apply lang doon sa subjects ng saving grace, not common grace. Teka muna, balikan natin tong espousing a Christian, saving form of government. Pagka ang isang politika ay unti-unti ng naano sa messianism, no? Nagkakaroon na ng hindi magandang pagkakaunawa, nagkakaroon na ng pagkakagulo-gulo sa tinatawag nating interpretasyon na kung paano ba talaga ipaiiral yung batas ng gobyerno sa iglesia at ganoon din yung iglesia sa estado. Kasi unang-una, hindi naman lahat ng nasasakop ng Kristyanismo ay totoong Kristiyano, di ba? Kaya sinasabing ang mandatong ito, yung salitang Christian ay naa-apply lang doon sa subject ng saving grace, hindi ng common grace. Kaya lang sa ating bansa ay sinasabing tayo ang only Christian country, di ba? Kasi pag sinabi natin Kristiyano, sumusunod kay Hesukristo. Maging iglesia ka man ni Kristo o maging Jehovah's Witness, basta lahat gumagamit ng Biblia at si Jesus Christ yung kanilang Panginoon. Pero hindi lahat ay subject ng tinatawag nating saving grace, kundi yung mga totoong Christian lang. Tignan po natin sa Acts chapter 26 verse 28. Ano ba sinasabi rito? Ito, sabi po rito, at sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat, ay ibig mo akong maging Kristiyano. Yan, no? So si Pablo po ay kausap niya rito si Haring Agrippa, no? At itong si Haring Agrippa ay kasi ang pangyayari kasi rito, nung si Pablo ay nahuli, no? Hinuli siya at gusto niyang ipagtanggol yung kanyang paniniwala. Kaya lang, itong si Haring Agrippa ay nandoon yung yung takot niya doon sa mga Hudyo, no? Kaya yung para mabigyan niya ng kasiyahan yung mga Hudyo, kailangan itong hindi dapat itong mabigyan ng si Pablo. Parang nagpaliwanag dito si Pablo kay Haring Agrippa tungkol sa kaniyang paniniwala, no? Kung mabasahin natin yung chapter 26 na yan, mula ron sa chapter mga naunang mga chapter, dito ay hinuli si Pablo at hanggang dumating siya kay Haring Agrippa. At dito sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kanyang paniniwala, lalo na doon sa resurrection, ay hindi na paniwala itong si Haring Agrippa, no? Kaya sabi rito ni Haring Agrippa, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Kaya lang ito si Haring Agrippa ay dahil nga sa kanyang political interest, sinunod niya yung gusto ng mga mga Hudyo na itong si Pablo ay wag pakawalan, no? Ibilanggo siya. So makikita natin dito yung interest ni Haring Agrippa sa kanyang katayuan bilang isang pinuno ng isang bansa. So walang saving grace dito kay Haring Agrippa. May tanong po ba? May tanong tungkol dito sa bagay na to? O meron ba ako na ipaliwanag na parang medyo questionable? Pwede po kayo mag-share ng inyong insight tungkol dito.
Okay, ito yung dapat pong ingatan. Many Christian churches are immersed in and identified with politics. Yan po, totoo yan, ano? Maraming mga Christian churches ay identified sila sa mga politiko. O, alam natin kung sino tong pastor na to na may malaking miyembro, di ba? Kumakampi siya sa isang politiko. Pinagtatanggol niya ang politiko kahit na nagmumura, kahit na pumapatay, no? Pinagtatanggol niya. Kaya sila ay pag sinabing ito si pastor, ano na yan ng ganitong politiko. At totoo po yan, di ba? Marami mga Kristiyano, mga iglesyang Kristiyano, sila ay, ito kailan lang, di ba? Yung iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng rally sa kanila para sabi nila, sinusunod daw nila ang sinasabi ni Presidente Marcos na wag i-impeach si Sara, no? So iwanan na natin yung wisdom tungkol diyan sa although alam naman natin na impeachable yung offense na ginawa ni Sara, pero sa bagay na yan ay siguro dapat na nating iwanan sa kanila yung tungkol diyan. Hindi natin alam yung kung ano mangyayari. Ako gusto ko ma-impeach si Sara, no? Ang iglesia ni Cristo, marami sila. Pero paano kung halimbawang ang Katoliko naman ang mag-rally? Mas marami rin sila, di ba? Marami rin sila. So, hayaan na natin kung ano yung dapat mangyari. Okay. Bakit natin kailangang ingatan itong mga taong identified sa politics? Sabi rito, they are advocating party platforms and candidates. Ayan. Merong mga nag-advocate nung kanilang mga plataforma sa gobyerno. Baka maaaring kapareho nila yung sumasang-ayon sila sa plataforma ng gobyerno ng partido na yon at ng mga kandidato. 'Di ba? Lahat man tayo mayroong ganyan, 'di ba? Mayroon tayong mga pagsang-ayon sa kanilang mga plataforma. Hindi yan mawawala sa isang Kristiyano. Pero dapat pa rin tayong mag-ingat dahil baka tayo ay masyado ng absorb tayo sa politika na ang ating mandato sa mundong ito ay kung paano talaga i-preach ang gospel. Sabi, they are active in electoral campaigns. Yan. Yung mga miyembro ng iglesia o kaya yung isang iglesyang makita nating masyadong aktibo sa pangangampanya ng mga kandidatong ganito ay medyo mag-ingat din, di ba? Kasi hindi natin alam, baka ginagamit lang tayo ng mga ganitong politiko para sa pansarili nilang interest. At sana naman ay alam din natin kung ano yung ating sinasabi patungkol sa kanila. Basta ang atin lang ay yung pagsang-ayon natin doon sa mabubuting advokasya ng mga politiko, no? Kaya iwasan po natin tayo ay ma-involve ng husto doon sa mga politiko. Ang atin pong pagtuunan ng pansin ay ang pagpipreach ng gospel. Pangalawa, a church that has a political orientation betrays the laws of the gospel. Ayan. Ang iglesia raw na mayroong political orientation ay nawawala na yung ng gospel, di ba? Unti-unting yung kanyang
inclination ay napupunta na doon sa ah, politiko. Okay? Nung nakarang sa pag-aaral natin dito sabi nga pag-ingat tayo, baka tayo madrift away, di ba? Hindi natin alam yung ating palang sinasamahan. Merong ganitong mga records, no? May ganitong mga kung ano-anong mga hindi magagandang tawag dito, yung track record. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganong klaseng ano. Kaya pag tayo, ang sabi rito, pagka ang church daw ay oriented na sa politika, unti-unting nawawala ang gospel. Kung minsan pa nga, nagkakaroon ng compromise dyan di ba? Nagkakaroon ng compromise dyan. Okay. Merong isang iglesia na dito sa Pilipinas noon. Merong merong parang acronym, di ba? Jesus Declaration of Victory. Ayun, ang kanyang JDB, no? Jesus Declaration of Victory. Na-question ito ng marami mga church mga Protestant churches. Jesus Declaration of Victory. Yung pala, si JDB pala, yung kanyang, ang nilalaman nung nung kanyang, under the guise ng, sabi ron ano ba yung sinabi niya? Jesus Declaration of Victory. Pero hindi yung gospel. Diba? Sa likod nun, ito pala, si Joe de Venecia pala, yung gustong itaas nung na yun, ano? So, nawawala yung gospel. Okay, point. A government may be just or unjust, but it is not to be considered Christian. Yun. Ang gobyerno ay maaaring matuwid o makatarungan o hindi, pero hindi ito kinukonsider na Christian. Hindi ko mo ikaw ay sumusunod sa hustisya, ikaw ay masasabi ng Christian, di ba? O maaaring katulad ka ni PBBM na ikaw ay lumalakad ng naaayon sa batas, pero hindi ka born again, hindi ka Christian, totoong Christian. As citizens, we may be politically active. As citizens, we may be politically active in what we believe is just cause. Yan. Ito na, sinabi natin kanina, no? Pwede tayong maging politically active in what we believe is a just cause. Basta ito ay naaayon sa katarungan, ay pwede naman tayong maging politically active. Okay? Basta alam natin yung ating tinatayuan. As a church, we must not get entangled with politics. There are different methods of church entanglement with politics. Example, yung election, legislation, lobby, at kung ano-ano pa. Tignan natin sa John chapter 18 verse 36. Kung ano po ang sinasabi rito. Ang kaharian, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi dito. Okay. So ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito, no? Ang kanyang kaharian ay hindi isang pampolitikang kaharian, kundi spiritual na kaharian. Okay. Siya ay sa kanyang pagiging anak ng Diyos ay nagpasakop din naman siya sa batas ng
sa batas ng tao. Pero sa ang kanyang pakikipagbaka ay hindi sa pamamagitan ng physical na pakikipagbaka, di ba? Kasi ang kanyang kaharian ay hindi rito. Sabi rito, ang church ay hindi dapat maki-entangle sa politics. Hindi tayo dapat makialam diyan, hindi tayo dapat ano ba yung entangle, parang makibuhol-buhol, di ba? Parang gano'n, yung makihalubilo. Maraming different methods ng church entanglement with politics. Yan, election, di ba? Tayo ang naglalagay ng tao kung sino yung gusto nating maihalal. Sa mga legislation, yan, halimbawa, tumutulong tayo doon sa mga mambabatas para makagawa nga ng batas, hindi ba? In aid of legislation, halimbawa, o sa mga lobbying, o halimbawa, merong mga taong ang gusto nila ay ganito, o yung control halimbawa yung pagkontrol ng mga bilihin, yan, pagkontrol ng mga bilihin, o yung mga ibang batas pa na hindi na maisa batas dahil nga merong mga kumukontra sa batas na ito. So merong mga taong naglalabi, hindi ba nagpupunta ron sa nagpupunta sa batasan doon sa Senado para itong mga bagay na ito para ano ba sa Tagalog yung lobby? Yung parang sila, yung nakikiusap sila na bigyan ng pansin itong mga bagay na ito. Yan. At kung ano-ano pa. So sa pamamagitan ng mga ganyang practice ay pwede naman tayong nakikihalubilo tayo sa politika. Okay? May ano po ba raw? Meron pa kayo maidadagdag tungkol doon? O lalo na doon sa lobbying, medyo konti yung kaalaman ko tungkol sa lobbying, no? Okay, number 2. Submitting to any mandate of government. Pagpapasakop sa anumang mandato ng gobyerno. Christian must exercise deference to all legitimate authorities. So, bilang mga Kristiyano, dapat tayong magbigay ng kaukulang paggalang, pagrespeto doon sa mga talagang legal na mga otoridad. Tingnan natin sa Titus chapter 3. Ay, Timothy pala to. Verse 1. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Yan. So, dapat nating igalang ang lahat ng nasa otoridad, no? Maging ito man ay traffic enforcer, igalang natin sila. Ilagay sila ng Diyos doon. Lahat ng mga luklok sa kanilang mga tungkulin, ang sabi ay pinapaalalahan tayo rito sa Titus chapter 3 verse 1. Pasakop sa mga pinuno. Okay? Pangalawa, a Christian must draw the line where government usurps Christians' rule. Ayan. Okay muna. Tingnan natin sa Acts chapter 5 verse 29. O ang sabi rito, yun, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Okay. So, dapat nating alamin kung ano ba yung linya kung hanggang saan ang Kristiyano at hanggang saan yung kanyang pwedeng sundin. Yan. yung
hangganan ng gobyerno? Hanggang saan ba yung pwedeng ipag-utos ng gobyerno na hindi masasaklawan ang mga paniniwalang mananampalataya? Okay? So, meron kasing gustong ipairal na batas ang gobyerno na hindi naman sumasang-ayon sa batas ng Diyos. Kaya sabi rito ni Pedro, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ano ba ang halimbawa nito? No? Yung ng batas na may kinalaman dito. Halimbawa, yung ano ba to? Yung sa mga yung LGBTQ, di ba? Hindi natin pwedeng sundin ang kanilang utos tungkol dito dahil alam nating lahat na yung third sex o yung gender na yan na sinasabi nila ay hindi kasalanan. Alam natin yan ay kasalanan, di ba? Alam natin na halimbawa papasok ang isang ganong yung nasa third sex o yung nasa gender na ganon, papasok sila doon sa mga CR ng babae. Bawal yon. Alam nating bawal yon. At sa Amerika nga, tinulig sana ni Trump yung tungkol dyan, di ba? Tungkol sa third sex. Yan, tinulig sana ni Trump yan. Ayaw niya yan. Kasi magre-resulta lang ito sa kaguluhan di ba? At kahit sa lipunan natin, magkakaroon din ng kaguluhan sa lipunan kapag ka pinaiiral natin yung mga bagay na yan. So hanggang saan ba ang pwedeng saklawan ng gobyerno at hanggang saan ang pwede nating sundin bilang mga Kristiyano? Okay? Beware. Ito sabi, mag-ingat po. Failure to confront abuses on pretext of submission validates tyranny. Yan. Pag hindi raw po natin hinarap itong mga abuses na ito dahil sa sinasabing nagsasubmit tayo sa kanila on the pretext of submission, lalo nating kinukonsinti yung mga ganong klaseng pang-aabuso. No? Okay, palagay ko naman po maliwanag tong ganito, no? Kaya dapat hindi natin ipagwalang bahala kung meron ng mga pang-aabuso na ginagawa sa atin dahil sabi nga mag-submit tayo no? Hindi pwedeng ganon. Hindi ko tayo ay nagsasubmit sa authority sasang-ayunan na natin yung mga pang-aabuso. Kasi pagka ikaw ay may kasabihan doon no? Na pagka hinayaan mo na lang yun, nakalimutan ko yung kasabihan doon. Pumasok lang sa isip ko no? Point. As citizens, Christians may resort to a legitimate form of opposition. Yan. Bilang mga citizens ng ating bansa, meron tayong mga lehitimong anyo ng oposisyon. Alam po ba natin kung ano yung mga legitimate form ng opposition natin? Hindi lamang po ito sa atin, sa maraming mga bansa, ginagawa rin po ito. Ano-ano ba yung mga legitimate na form ng opposition na pwede nating kalapanin o mag-oppose tayo doon sa yan nga po. Anong klaseng oposisyon ang pwede mong pag-o-oppose, ang pwede mong gawin na masasabi nating legal siya kahit na ino-oppose mo ang gobyerno? Yung pang-abuso ng isang legal ng pamahalaan ng gobyerno. Ayun nga po. Halimbawa, i-oppose mo yung kanilang pang-aabuso. Anong paraan ng
pag-oppose mo ang gagawin mo. Yung pong paraan na masasabi nating legal o lehitimo. Yan, freedom of expression, pwede yan. Freedom of speech, di ba? Pwede tayong magsalita ng naaayon sa ating paniniwala laban sa gobyerno. May kaso wala eh. Naging controversial si freedom of speech during the time na mataas yung hesitancy ng vaccination. Ayun, oo. Parang Mm. yung talagang extreme Christian views Oo. that are against vaccination time. So Oo. ginamit nila yung freedom of expression, which is constitutional na, saka yung freedom of speech. Oo. So that's siguro one of the legitimate forms. Oo. Kasi Pwede yun. back siya ng legal. Kuya namin. Kasi yung freedom of expression, kung ilan ka lang, ilan lang nilang hindi papansinin. Yung ginawa na iglesia, yung dapat, kailangan marami kayo. Pag yung expression yung gusto, yung maling gawin ng pamahalaan. Tama. Kasi nga, yung boses ng Hindi kita kikigyan. yung boses ng nakararaming araw, di ba? Mm-mm. Kailangan marami kang bilang para may post na yung ginagawa ng pamahalaan na mali. May parinig mo sa maraming tao. Okay. Freedom of expression, freedom of speech, no? Ano pa po? Isa na yan sa mga lehitimo. Ano yung, Brother Mark, ano yung may binabanggit ka? Yung po yung sinasabi ni Brother Mary, yung Vox Populi, Vox Dei, yung voice of many. Okay. Oo. Marami yan. Mm-mm. Majority. Okay, meron pa po ba? Brother Anel. Kasi halimbawa, dito sa church, meron isang kakandidado sa atin. Member, tapos kakandidado, di ba natin sa susunod? Di ba tayo magkakaisa para sa inyo natin? Di ba dapat? Di ba dapat? Pwede naman yun. Pwede naman yung... Yun nga, ang sabi rito kanina, basta... Hindi, meron ano ba sinabi rito kanina? Yan. Mm-mm. Basta wag lang nating mabibetray yung laws ng gospel. Isa na yan, no? At siyempre ako sa sarili kong kung alam natin, kilala naman natin talaga yung tao na yon. Alam natin na siya ay may takot sa Diyos. Bakit hindi? Di ba? Kasi nga, gusto nga pinagpipray nga natin sila na makakilala sa Panginoon yung mga kilala na yung Panginoon, di ba? Wag lang siyang lalayo doon sa prinsipyo ng Biblia. Okay? Kasi maraming mga maraming mga Kristiyano na nadadala sila ng mga maling impluwensya ng kapareho nilang mga politiko, di ba? Dilala mo sila influensya. Naano rin sila ng sistema, di ba? Unang-una dahil meron ding nakasasakop sa kanila. At yung takot na sila ay matanggal sa pwesto, yun kuminsan ng Pero kung may prinsipyo ka bilang isang Kristiyano, Siguro magkakaroon tayo presidente na Kristiyano para may pangyayari siya para malakad yung kalooban ng Diyos. Pero kung yung pa lang, barangay captain o konsyal ka lang, wala kang power, yung sunod ka pa yung sistema ng Diyos. Siguro maganda bumalik po tayo sa may preliminaries yung clarification kanina ni Pastor Noel. Yung separation of church and state. So, hindi talaga po pwedeng ipasok sa loob ng church ang political posturing. Kasi iba na yung mandate natin. Ang mandate natin is for the gospel. Separation tayo. Isa sa mga clarification doon is yung saving yung Christian na word para sa saving grace. Iba
pwede tayo makiparticipate sa common grace ng ating right to suffrage, yung pagboto. Ang boto. Pero hindi natin yung pwedeng kumbaga parang ipilit or i-impose sa loob ng church yung ating right to suffrage kasi bawat isa sa atin meron tayong Christian liberty to exercise according to the conscience na meron tayo. Ngayon, ang mangyayari po yan, nagbabiolate tayo ng Christian liberty ng kapwa namin kapatid just for the sake of unifying yung church doon sa isang kanila. Oo. So hayaan natin siya kasi may conviction naman ng Holy Spirit kung talaga Naalaala ko yung isang kwento, no? Si Jesus Christ tinanong ng may nagtanong sa kanya, matuwid bagang magbigay ng ano ba yan yung ng tax, matuwid bagang magbigay ng buwis kay Caesar o hindi. Ayun, no? Eh sabi naman ni Jesus Christ, ibigay mo kay Caesar ang kay Caesar at ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. At meron pa nga example doon na si Jesus Christ ay magbibigay ng buwis, di ba? Kinuha niya doon sa sa isda. Pero may tanong siya dapat bang magbigay ng yung anak? Eh kung tutusin, siya ay bilang isang anak ng Diyos, hindi na siya dapat magbigay ng buwis doon. Pero sumunod pa rin siya. Okay? So yung mga ganong pagkakataon, talagang may pinapakita yung ating Panginoon na submit pa rin tayo sa authority. Okay. Isa sa mga example ng legitimate form of opposition, ito yung civil disobedience. Kasi Kuya Larry, alam siguro to yung civil disobedience. No? Ano ba yung civil disobedience? Ito, yung conscientious refusal to abide by unjust law. Yan. Yung pagtanggi natin na tayo sumunod sa mga batas na hindi pala talaga makatarungan, no? Tingnan po natin sa Exodus 1 verse 15. Okay, ito tungkol sa mga hilot, no? Sa mga hilot. Yan, sabi rito. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrean na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng isa ay Fuwa. Yan. Kasi dito sa mga na to, yung mga lalaki ay di ba? Yung paglalaki yung ipapanganak, ipapatayin, di ba? Pero kung babae, hayaang mabuhay to. Sabi nung yun ang iniutos sa kanila. Kaya lang syempre masama yun di ba? Yung gagawin nila. Kaya ang ginawa nitong mga hilot na mga Hebrews, tinago nila, di ba? Matapos na ito ipanganak, ay tinago nila to. Si Moises yata ito, di ba? Nung time na yon. So, nag-refuse sila doon sa isang batas na hindi makatarungan, na ipapatay yung mga lalaking ipapanganak. So ano pa yung mga nung civil disobedience? Ano pa yung mga halimbawa ng civil disobedience? Ito po yung halimbawa no. Yung kung naalala nyo si itong ng India, si Gandhi, yan, si Indira Gandhi. Ay hindi, yung si Mahatma Gandhi. 'Di ba? Kasi sila ng bansang ng England. Kasi gusto silang parang colony yata ito ng colony ng England itong India, 'di ba? At parang ang gusto ni Mahatma Gandhi ay palayain sila. Hindi ko alam masyado yung istorya nito. Pero ang ginawa niya, isang form ng civil disobedience, ay nag-hunger strike siya. Hunger strike. Hanggang sa sumunod yung England sa kanya. Si Ninoy Aquino,
nag-hunger strike din to, di ba? Bilang paraan ng kanyang civil disobedience, yan. O kaya yung pagbo-boycott mo ng mga pagbo-boycott mo ng mga mahal na paninda na pilit binebenta sa ganito kataas na pag ganito kataas na presyo. So ang ginawa ay binoykot yung na yun, yung hindi nila binili yung paninda na yun, hanggang sa unti-unting tawag dito, na ibalik yung tamang presyo ng paninda o yung pagbo-boycott, Ito pa, meron pang isa ritong story, yung sa ibang bansa, yung hindi niya binigay yung kanyang upuan doon sa isang tao. Kasi, yung panahon na yon, yung pinapayagan lang na umupo doon sa bus, yung mga puti lang. Puti. Tapos yung mga negro, basta negro ka, bawal kang umupo doon. Merong isang nakaupo doon na negro. Pinaalis siya ron, pinipilit siyang paalisin. Hindi talaga siya umalis doon. Hindi siya umalis. Hanggang sa, yun ang paraan niya ng civil disobedience. Hanggang sa nagkaroon ng batas na panibago para mawala na yung yung tawag doon, yung discrimination doon sa mga Merong mang isang palabas na napanood kami, yung isang nagkwenta ng pagbagsak ng kanilang astronaut. Hindi ko na matandaan yung story, pero yung babae na yon, hindi siya pinaiihi doon sa siya yung isang babaeng magaling talaga, negra. Magaling siya. Kaya lang, yung mga CR doon, para lang sa mga puti. Kaya nangyayari, lagi siyang tumatakbo, papunta ron, iihi lang, malayo yung pupuntahan niyang yung CR na pupuntahan niya. Sa talino niya, yung kanyang computation lang ang tumama na yung spaceship na babalik ay hindi ay pupunta doon sa isang lugar na tama, na hindi sila madidisgrasya. So lahat yon, yung pinalitan yon ng lahat ng yung mga nakalagay doon na bawal yung mga negra na umihi doon, pinalitan, tinanggal lahat yon. At pinuri yung babae na yun. Nakalimutan ko yung ng palabas na yun . So maraming mga paraan ng civil disobedience. Pag sinabi nating civil disobedience, yung may mga batas na unjust na sinusuway mo, pero sa paraang legal. Pangalawa, na legitimate form ng oposisyon. O yan, meron tayong civil disobedience. Pangalawa ay, ito alam ni Kuya Larry ito. Yan, revolusyon. Yan. Yung pagkakaroon ng revolusyon. O sa kasaysayan po ng ating bansa, yung ating sila Andres Bonifacio, yan, mga nagrevolusyon. Si Jose Rizal, nag-revolusyon sila sa bansang Espanya. Gusto nilang mapalitan yung political order, Kaya ang ginawa nitong si Jose Rizal ay sa pamamagitan ng kanyang mga panulat. At ito namang mga sila Andres Bonifacio ay nagtayo sila ng katipunan. So, hangga't maaari ay dapat peaceful. Kaya lang, pagka pinaglalaban mo na yung kalayaan ng bansa mo, siyempre magre-resort ka na sa armadong pakikibaka. Yan. Yung bang NPA, ano ba ito? Legal ba to? Hindi, Hindi naman, di ba? Yung NPA, hindi ito legal na
Okay. So, sabi nito, there are time-tested structures that make for just government. Checks and balances rooted in human sinfulness. Power tends to corrupt. General consent of the governed. Legitimizing of government by citizens. Suffrage. Yan. So, yung pagkakaroon ng isang just government ay time-tested na, no? Tulad halimbawa ng Amerika, kasi wala namang presidency dyan sa Amerika eh. Pero naimbento lang yan eh. Nung panahon, at nagsimula nga nung panahon ni George Washington. No? Na, kasi lahat naman sila galing sa England. At nung lumipat sila sa Amerika, ay nagkaroon muna ng mga civil war dahil nga sa meron pa ring mga tinatawag na discrimination, no? Meron pa ring mga slaves. Pero nung naimbento na yung presidency, ando na nakikita natin yung tinatawag na check and balances, no? Nagkaroon na ng Senado at Kongreso at yun nga yung mga iba't ibang form ng government para magkaroon ng check and balances para hindi umabuso yung bawat ahensya ng gobyerno. So paano na-legitimize itong mga bagay na to, no? Sa pamamagitan ng suffrage. Yan. Yung nga sinabi kanina, the voice of the people is the voice of God. Kung sino yung nakakarami, kung minsan nagagamit din yung nababayaran, yung nakakarami, ano? Kaya alam nating mga Kristiyano yan. Alam nating mga Kristiyano yung mga bagay na yan. So, paging matalino po tayo sa mga ganitong bagay. May dagdag po ba kayo? Meron kayong pwedeng idagdag? So, tuloy na po natin, no? Under God's blessing, any form of government can pursue justice. Sa ilalim ng pagpapala ng Panginoon, lahat ng uri ng gobyerno ay pwedeng magkaroon ng justice. Tignan po natin sa Proverbs kung ano yung sinasabi dito. 29 verse 2. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Yun. Alam na, naranas na natin itong uri ng gobyernong ganito, no? Pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Yan. So, as a political structure, democracy perpetuates the good and corrects the wrong. Yan. Sa pamamagitan ng democracy ay ang kabutihan ay nagpapatuloy at naitutuwid ang mga mali. So, ang sabi rito, ang challenge, support a just government but hope in the rule of Christ. Suportahan natin ang matuwid na pagpupuno ng gobyerno. Pero, umasa sa rule ng ating Panginoong Hesus. Nagro-rule na ba ang Panginoon ngayon? Nagro-rule na po ang Panginoon sa atin. Bilang mga Kristiyano, siya po ang ating pinuno. Siya po ang ating Panginoon. Question po. So, bilang mga Kristiyano po, ako wala akong sinasabing huwag tayo mag-involve sa politics, sinasabi po yan, no? Pero mag-ingat din po tayo. Kilalanin natin yung ating mga
sinasamahan at pinaniniwala ang mga politiko kung tama ang kanilang ginagawa, sundan natin. Pero kung mali ang kanilang mga sinasabi, mga suwayin natin bilang mga mananampalataya. Sakop pa rin po tayo ng gobyerno. Wala namang politiko magsasabi ng masama siya. Diba? Lahat puro maka-Diyos, gagawin niya ganito, gagawin niya ganito. Pero pag nakaupo na, Yun. nakudol na tayo. Yun nga po. Diba? Oo, ganun talaga eh. Talaga yung panilin ng mga politiko eh. Mag-ingat. So, Kaya tanong ko dyan, ang Kristiyano ba pwedeng pumasok sa politika? bakit hindi? Pwede. Pwede. Lahat naman po pwedeng pumasok sa politika eh. Kung ikaw ay nasasakop ka doon sa requirement para magpolitiko, eh bakit hindi? Pero ang mandato natin, unang isipin natin, ay yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tama. Kaya sabi ng Matthew 28, di ba? Mhm. Nag-test tayo rin eh. Pangarap natin yung mabuting balita. Diba? Mhm. So, ibig sabihin ng Kristiyano, yun ang trabaho. Hindi pa mumuliti ka. Opo. Di ba? Yun ang trabaho. To spread the gospel. Di ba? Meron pa po ba? So, magagawa lang natin, bumoto, magbayad ng tax, sumunod sa traffic rules, yun lang. Mhm. Panalangin. Prayer. Yung bansa. Meron pa po ba? Ano po yung bang pastor? Nag-decide siya na tumakbo sa isang position. Alam mo, may kaibigan akong ganyan eh. May kaibigan akong pastor taga Batangas. Hindi po si Pastor Joey. Hindi naman tumatakbo ng politika si Pastor. Meron po doon sa Batangas sa San Juan, Batangas. Kapatid po ng pastor namin sa Pasay. Tumakbo siya ang mayor doon. Eh, nagtataka ako bakit yung ibang mga politiko, bago sila pagtakbo nila, pupunta sila sa libingan ng kanilang mga magulang, di ba? Bakit kaya, no? Siya pumunta rin. Eh, hindi ko alam kung bakit, ano ba ang... Pero natalo siya, natalo. Talo. Eh siguro dahil sa ang ayaw ng Diyos na meron siyang no? Siloso kasi ang Diyos eh. Ang gusto niyang paglingkuran ng ng tao na kanyang lingkod ay ang Diyos mismo. Hindi ko alam si Eddie Villanueva nasa pa rin ba? Nasa kongreso pa rin ba si Oo. sa Nananatili. Ano yung nanalo? Kunyari, nanalo siya. inilagay siya ng Diyos dun eh. Sabi sa Yung pagiging pastor niya, pagiging o pwede buong office. kung kaya niya, halimbawa sino ba tong pastor nila dati? Si Abante, halimbawa, pastor siya, di ba? Pastor pa rin siya. Pero andun siya sa sa kongreso. O hindi natin alam, pero hindi ko alam kung paano niya binabalanse yung kanyang pagkapastor at sa kanyang pagkakongresista. Ano mo, tanging Diyos lang talaga nakakalam ng lahat. Wala makakaligtas sa pagkasunod. Basta ang sinasabi dito sa ating talata, kung sila ay nakaluklok dyan, nilagay sila ng Diyos dyan. At anuman yung kanilang sinasabi, dapat nating igalang yon at pasakop tayo sa kanila. Basta ito'y nasa legal, no? Ha? Pakilakas nga, brother. Ano na? Voters education na po. Pwede. Oo, dapat nga. Dapat tayo magkaroon ng voters education para madagdagan yung ating ng ating kaalaman kung sino ba yung dapat nating iboto para hindi tayo nadadala ng kanilang mga matatamis na pangako, di ba? At mahuhusay na pananalita. Tingnan natin kung paano sila magsalita. Ngayon. Baka sabihin nila ay ako, praise the Lord ako. Yan.
Hindi pala natin alam, mga ano rin sila, di ba? Marami na tayong nakitang ganyan eh. Oh. Okay po. Sumesenyas na po ang ating kapatid. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inilagay mo, mga iniluklok mong mga nanunungkulan sa aming pamahalaan sa ngayon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na unahin ang takot sa iyo bago ang kanilang mga interes. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, kaming mga nasa ilalim ng batas ng aming pamahalaan, na sundin, Panginoon, ang mga legal na palatuntunan at kanilang mga batas na ipinaiiral sa aming bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapanuri sa mga umiiral na politika sa aming bansa, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na ang aming mga namumuno ay magkaroon, Panginoon, ng tamang programa, lalo ngayon darating na eleksyon. Tulungan mo sila, Panginoon, na mailatag, Panginoon, sa amin ang katotohanan ng kanilang mga programa para sa ikaunlad, Panginoon, ng aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa aming pinag-aralan ngayon. Dinadalangin din po namin ang aming pagkakainin. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at kalusugan sa pamamagitan ng mga pagkain ito, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay patuloy naming makilala na Ikaw ang pinagmumulan, Panginoon, ng lahat ng mga biyayang ito. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.